Isang magandang gabi mga kabarangay. Magandang gabi po. Quiz Edge po. Kasama ko na backstage, Boy B. Maraming salamat, Boy B. Pasensya na ho at medyo naantala tayo bahagya pero salamat po sa inyong pagtutok pa rin para sa ilang mga magagandang pagkukwentuhan natin mamaya ng konti, no? Habang inaantay natin yung ibang mga kasama natin, sina Dalisay at Kapepe. Ito po ang balitang Lagro live ngayon. At simulan na ho natin ang mga balita sa loob at labas ng barangay. Ayon po sa website ng Quezon City Government, ukol ho doon sa mga nakaambang possible na suspension ng klase. Ayon po rito, about an hour ago, wala raw po pasok based sa DepEd Order number 37 series of 2022 at rekomendasyon ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council or QCDRRMC, suspendido ang pasok bukas, November 11, 2024 sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City, bunsod ng itinaas na Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ng Pag-asa sa Metro Manila dahil sa bagyong Nika. Yan. Suspendido rin ang pasok sa mga Child Development Centers sa lungsod. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat at manatili sa inyong tahanan kung kinakailangan para sa inyong kaligtasan. Ayan po, medyo napaaga yung announcement natin. So yung mga nanonood po ngayon, opo, tama po, wala pong pasok bukas ayon po sa Quezon City Government. No, how time flies, no? Dati-rati pag signal number 1, may mga antas lang yan. Parang elementary yung signal number 1 hanggang high school yung signal number 2. Pag signal number 3 hanggang college walang pasok. Pero syempre, dala nga ng paiba-iba na ang takbo ng panahon ngayon. So minabuti na hanggat maaga, mai-announce na. Hindi na kasi natin medyo short of saying, parang lumalala yung sitwasyon pagka mabahabagyang mga pag-ulan, baha agad. No? So ito yung mga bagay na pakakatutukan nawa sana ng ating gobyerno na magkaroon ng kaayusan nito, no? Kasi it's been decades at parang habang tumatagal lalong lumalala. Pero naway sana magawa ng paraan. Ayan. At bukod po riyan, bukod sa suspension ng classes, no? Balitang ano po tayo, yung e-wallet, no? Kamakailan nagkaroon daw ho ng parang technical glitch or bug ayon po sa Globe Telecom, tungkol nga sa GCash. At syempre maraming nangamba at tulad po ng post po sa Philippine Star ni Pokwang, no, na nawalan di umano ng 85,000 pesos sa kanyang mobile wallet. At ang huling na balita nga po rito ay inaayos ng Globe Telecoms yung sitwasyon na ito. Parang alam pagkakaintindi ko sa balita ay iba ho, or karamihan o lahat ay na-refund na. May kakilala rin po tayo doon, yung anak po ng ating kaibigan, nawala ng around 8,000 pero na-refund na rin sa kanya. Kumbaga naibalik din sa wallet niya. So, magandang balita po yan. Naway sana ay lahat maka-experience ng gano'n. No? Pero nakakaba kasi. So, sa mga ganitong sitwasyon, though napapadalit ang transaction, no? Dahil sa how do you call this, yung technology, no? Hindi na mo na kinakailangan na yung mahabang proseso na pupunta ng bangko, ano man, maging pagkaganito sitwasyon, alam mo, nasa kamay mo lang yung pera mo, nandoon lang sa isang app, no? Mas minabuti kung malaki-laki po yan, huwag kayo maglagay ng malalaking pera, no? Payo lang, no? Maganda ma-secure din yan sa, alam mo na, yung mga, alam yung may mga masasabi natin. So, it's not 100% karaniwang ganun, pero ganun ang nice lang ko na sabihin, yung alam natin subok na talaga maalagaan yung ating mga savings. So, kaya na ho bahala mag-analyze po niyan. Pero karaniwan ho yan, syempre, yung mga matatagal na tulad ng bangko, yan, meron ho yan ng mga reassurance, pagkakaalam ko, na may pag ganito ka sitwasyon, meron documentation. Hindi ko sinasabing yung Globe, wala. Pero I think nagawa naman ho ng paraan. Yung technical issue, nakakaba. Due to technology na rin, ironically. Ayan. At yun nga ho, dahil nga ho sa bagyong Nika, standby po tayo for more updates. Naway
even with the typhoon, sana yung mga pangangailangan natin tulad ng tubig, kuryente ay hindi maantala. Ayan. Ano pa ba ang mga balita? Oy, oo nga pala. Bukod naman dyan, sa loob naman ng ating barangay, this week, nagkaroon po ng anti-rabies vaccination. Kung di ako nagkakamali. This week lang yun, no? Monday. Uh, hatid po ni Councilor Joseph Bisaya na personal na bumaba, no? At na-check yung ating mga daming dumalo actually at nagpapasalamat po kami dahil importante po yan kung tutuusin dahil though it's been decades, alam naman natin na wala pong gamot pag ikaw ay tinamaan ng rabies, no? Mapapusa, aso at kung ano pang hayop na nakaano sa iyo. At salamat kay Councilor Joseph Visaya at nabalita po namin mag-house to house daw po sila. So at tabayanan po natin yan. Most probably next week, November 19, kung hindi ako nagkakamali, meron yata sa Centennial Park. So we have yet to confirm with Ate Roda, yung barangay coordinator po ni Joseph Bisaya. Tapos po rito, this week din po, nagkaroon din po, actually Friday, nagkaroon po ng anti-dengue seminar. Yung paano maiiwasan magka-dengue, doon po sa ating covered stage. Isa sa mga naging matasawag natin na punong abala po nito yung BERT ng barangay o Barangay Health and Emergency Response Team at sa tulong din po ng Dr. Facun at ng ating mga health staff tungkol po rito. And the same day, Friday, which was a couple of days ago or a day ago, may public consultation din pala na i-post po ni Sir Ricardo Orogo. Hindi ko alam na meron palang public consultation din tungkol sa dispensing, selling, reselling pharmaceutical products in sari-sari stores. Hindi ko natanong yung kwentuhan tungkol rito, pero kung hindi ako nagkakamali, is it legal or are sari-sari stores allowed to to sell yung mga over-the-counter na medicine siguro po ito. Sayang di natin naitanong to. Hayaan nyo, ayan, utang ko po sa inyo yan. Tatanong natin po yan sa ating barangay. No? At balita ko pala, Foundation Day ng School of St. Anthony, sabi ni Kapepe. Maraming salamat po doon sa nagbibigay sa atin ng feed tungkol rito. Ayan. Ayan. Teka lang ho, ayan. Alam mo, isa rin ho sa mga importante nating mapag-usapan nga po ito. Kasi halo-halo ho yung ating teka. Pumasok ka na ka rito, Kapepe. Nangaasar ka na naman eh. Ayan. Tulad ng ating napag-usapan. Yun, Boy B, magandang gabi. Magandang lalaki ka. Salamat. At habang wala po yung ating mga katoto. At pare, salamat ha. Mukhang niratrat mo yata yung Skyway. Papunta riyan ha. Oo nga. Medyo malakas ang ulan. Kaya yung mga medyo sila. Medyo maluwag. Umuulan ha? Kanina sa Skyway. Ay, okay. Oo nga, tama ka. Facebook user. Na-scam nga raw si Pokwang. Pati rin Gerald. Sino si Gerald Sibayan? Anderson. Ay, oo. Yung asawa ni Ay ito, no? Oo, nga pala. Oo, naku, nakichismis pa tayo. At habang StreamYard natin, puro Facebook user lang ang lumalabas. Hindi lumalabas yung mga pangalan. Pero sige, pero magaganda naman yung mga updated rin si Facebook user, mga katoto. Shoutout sa masisibig na B-Peso at sa mga bantay bata na masipag. Ayun, oo. Libreng gupit kailan po yan? Oo. Oo nga pala, pare, habol ko lang, naikwento lang, naichismax lang, pero official naman. Oo, ay de Las Alas, nakakalungkot naman, hiwalay na pala sa asawa to. Oo, kailan lang. Oh, okay. Kilala ko na yan. Kilala ko na to. Pepe, Dalisay, pasok na kayo. Magandang gabi mga kabarangay. Salamat sa inyong pagtatyaga. Pasensya na kayo na antala tayo ng ilang minuto. Pero napaka-importante po kasi natin pag-uusapan. Hindi natin po pwedeng maiurong pa habang medyo mainit-init pa parang pandesal, no? At bago natin pasundutan yan, maraming salamat Angelinas Place at saka sa D's Coffee po, no? Sa inyong patuloy na pagsuporta po sa amin at saka doon sa mga naka-claim na si Michelle Oralio, hindi ka nag-post ha.
Sana may post mo, nakakuha ka na. Yung ano mo, barley mo, nasa akin pa. Hindi pa tayo nagkikita, no? Yung huling follow. Tsaka si Jerry V, kung di ka mo Jerry V. Reynoso, no? May utang pa ako sa'yo. At saka kay Rosalina David, yung mga nanalo ng pamerienda ni Boss Baldo. Sa dahilan po, gusto ko kasi namin isang bagsakan yung paghahatid. Pasensya na po kayo. Ayun. Oo. So, yun ho, no? Tulad ng ating mga napagkwentuhan, no? Binitin ko pa kayo. Isa sa mga importante natin pag-uusapan at hindi na ho kami patumpik-tumpik na tungkol dito, yung third and final reading na ho ba ang matatawag dito? Yung proposal na magkaroon one-way pare. Yung ating kalye sa Ano nangyari doon oo, sa one-way kalye na sa proposal? Lagro. Oo. Kasi actually maganda yung mga pinupunto ng ilang kabarangay natin, ano? In regard dito, no? Kasi unang-una, yung basahin ko lang, Boy B, kasi maganda rin yung mga pinupunto nila dun sa mga, nung nag-post tayo kanina umaga, meron kasing mga, ayan, tulad nito, may mga magagandang proposal din po. May mga pros and cons kasi, pare. Gusto ko rin marinig sa loobin mo bilang isa rin sa mga matatagal sa Lagro na, parang Boy B. Una kay Madam Claire Lac, maraming salamat sa inyong pagtutok rin, ma'am. Nakita ko rin nga yung post ninyo. Ang kinangangambahan niya, Boy B, yung kung magawa ito, no? At pag nagawa ito, yung yung uncontrollable na paghataw daw ng mga sasakyan. Nakakakaba, lalo na sa mga nag-aabang ng po ng kung magiging one way po 'yan, 'di ba? May mga bahay po along the highway. Ayan po yung mga hataw na sasakyan at motorsiklo. At Ito ba yung mabilis Luis? daw, oo, mabilis ang magpapatakbo raw sa Ascension Avenue. May katotohanan naman po. Huwag sana maging racetrack. Yun din yung magandang maiano natin dyan, no? Ito ba yun, Guys? Tama ba itong pinull up ko? Yung shinare Yes, ko? tama yan, kaibigan. Tama po yan, oo. At ito nga, pinatotohanan nga po ni Ma'am Emma, Catherine Flores. Sa may pantumina pala siya nakatira, merong mga humaharuro ng sasakyan at motor at napakaingay na tambucho. Akala ko ba bawal na may ingay na sasakyan? Di ko alam kung sino na pinasisikatan ng mga ito. So, pasensya na po kayo. At isa rin sa mga magagandang mapag-usapan ko is, oy, pare, itong ating, supposedly dapat ito si Kapepe ang ating resident, guest ngayong gabi dahil magaganda yung mga puntos na pinag-uusapan natin ngayon at gusto ko marinig sa kanya yung masasabi nating workaround or options, no? Ang huling balita ko habang na live natin kasi yan, mga tol, nakakakwentuhan natin bahagya yung nag-handle nito, si Kagawad Vlade Torres, kasama si XO, si Vince Tesoro. At ang pinupoint kasi nila, alam naman natin yung load ng traffic niyan sa may bandang plaza na. Tama ba ako, Kapepe? Oo, pag matraffic talaga, pag uwi ng Lagro High School. Oo. Tapos, kasi ang parang nagiging process nito, since yun yung final consultation bang matatawag yung KPP, Boy B, no? After nito, yung ating barangay ipapasa proposal na to at may, alam ko, para may mag-i-sponsor. After mag-i-sponsor at maging isang na to, and at magtutuloy-tuloy na na gawin ngang one way. May mga din, tulad ni may mga proposal din. Yun, may mga nagugustuhan naman yung proposal, mga tol. Tulad ni Tuto Aquino, mukhang maganda yung one-way sa Ascension Avenue at Flores de Mayo. Parang loop lang din yan. Oo. So, imagine yung mga kabarangay, no? Bago ko maipasa itong diskusyon na to sa dalawang kasama ngayon. So, imagine po ninyo ang pagkakaintindi namin. Alam ko na i-display na rin, parang na-describe na rin ni Dalisay ito nung nakaraan nung napag-usapan natin the first time that it was proposed. So, papasok po kayo ng Lagro, Bristol, ano po? Pagkaliwa po ninyo, yan na po yung Ascension Avenue, magiging one-way po yan. Lahat ho na papasok hanggang sa taas, one-way po yan. Ngayon, yung mga lalabas ng Lagro, magmula sa taas, imbis po na kakaliwa, on the same route, kakanan na po siya along Flores de Mayo. So, loop nga lang po siya. At tutumbukin po iyan. So,
alam ko may mga ano ka rin dyan, pare. Tulad nung binanggit dito ni Madam na ang worry niya yung mga motorsiklo raw. Baka ano. Ano masasabi mo ron, Kapepe? Nako, saan? Sorry. Well, unang-una, dun sa proposed na loop, ano lang tayo, maging transparent na lang tayo kasi maganda rin naman may mga suggestion tulad dito pare ni Rare Dog Crisanto, pabor din siya sa idea na yon. At ako naman personally, I don't see anything wrong with it. Mapapalawang, ang worry ko lang kung nasa Lagro Elementary ka, saan magpa-park yung mga kasi nasa kanan pare, 'di ba? Naging parkingan ng mga school buses 'yan. So, doon Yeah. ba siya sa side street magpa-park na? Pwede na, pag one way na, pwede na mag one side parking. Mas One mabilis side na yung- parking. Oo, mas mabilis na yung mobility ng mga sasakyan, saka ng tao. Okay, so kung magiging one-side parking, may nag-suggest nga rin, si Emerson Buti Tanwilin, salamat Brad. May suggest nga raw po, para daw maiwasan maging racetrack yan, may nag-suggest din, lagyan daw ng humps yung ating mga ruta. Ano komento nyo ng Boy B? Is it, ano ba? Is it practical ba? Tama naman. Tama naman, mas okay kung maraming humps. Kasi isa sa problema natin 'yan yung mga nagkakarera dito sa loob ng subdivision. No, kahit ako ang isa sa inaano ko nga diyan yung Maynilad, yung Oo. mga pumapasok ng Lamesa Dam. No, ang bibilis nila pagpasok na rito sa loob ng Lagro, ang bibilis na talaga nila. Oo, ang dami ko na nakitang aksidente diyan mismo sa may tapat lang ng bahay namin. No, Oo. nagkakasalubong sila. No, Kasi sa tatlong hari ka nga pala pare, no? so Oo. May magandang, may ang naikwento nga ako masaklap pa, pare kay ano. idadagdag ko lang, ihabol ko lang, ang masaklap pa diyan, mabuti sana kung nakakadaan tayo. Kasi nakakadaan sila sa atin dito sa Lagro, tapos tayo hindi naman tayo basta-basta makadaan. Sa Minsan Maynilad. minsan mababraso mo sila minsan, syempre pag emergency, kaya lang syempre pag rush hour, convenient yung daan na yun Oh, but yun, isang bagay yun na siguro one of these days maitanong din natin, no. Pero going back dito sa proposal nga mga tol, eto tulad nito ni Ma'am si Castellonage. May maganda din to, no? Dapat may window hours lang. For example, rush hour. Maganda rin. Di ako, tama. Pero okay lang po. Maganda. Salamat din sa suggestion. I think ito yung napagkwentuhan natin, no, pare? Kapepe, yung kung pa pwede magkaroon ng oras, yung one way. Posible ba yun? Pwede yun. Pero Posible, kung one way mo, mas maganda, tuloy-tuloy na, wala nang window kasi mas magulo pa tuloy-tuloy yun. na. Okay. Magulo pa yun. Pero iano ko lang, mga kuys, yung sa Fairview. Sa Fairview, meron yung pagkalabasan ng mga estudyante sa mga public schools. Nagiging one-way talaga yung mga daan. Naobserbahan ko lang sa Fairview. So that's possible as well. Kumbaga kung gugustuhin ba, pero mas convenient nga tulad sabi ni Kuis Pepe na kumbaga kung one way na talaga. Yes, so Lahat ng oras para lagyan na lang ng sabagay. maraming signages para hindi rin dagdag trabaho sa natin kasi syempre rumoronda pa yung mga natin, mga tiga-barangay natin madadagdag pa sa trabaho nila. Magiging pa yan, kumbaga weak point ng barangay natin yan sa ganyang oras kung hindi siya gagawing permanente na. Diba? Kaya nga, isa nga rin yun sa mga masasabi nating magandang, wait and see tayo. No? Alam ko, kasi nung simula na naging proposal ito, kung napansin nyo sa Facebook page natin, ang daming umaalma Ang worry actually safety. Kasi nga naman, wala naman tayong traffic enforcer to begin with, no? Yung legal na sisita, maninikit. So, alam ko Pepe, ang BPSO, legal na pwede sila manikit. Tama ba ako? Basta meron kang panikit ng ng TBR, yung pang town, yung pang QC, pwedeng manikit sila. Or yung TOP. Pero kung wala, hindi pwede. Oo. Kasi makwento ko lang, no, kasi si Dalisay na i-live ito
Tapos nasundutan lang natin o naabutan na natin yung consultation na ang naging parang host o nagpapaliwanag doon si Kagawad Vladi Torres. It was somehow attended by yung mga concerned, especially nakabarangay natin along Pantomina. Oo, parang they have some questions kung pwede bang isarado yung gate. Di ba may gate tayo papuntang Kia? Yes. No? At alam ko kaya naman binuksan yan at ginawang mabuhay lane dahil because of the ongoing MRT7 Yes. na construction. So ongoing siya. Tapos po niyan, syempre they're concerned din yung naalala mo na itanong ko yung tungkol sa proposal na magkaroon ng convex mirror. Ba yun? Tama ba pare? Yes, so Yung ba term na yun? yung convex mirror kasi napakamahal nun. Tapos pangalawa, nanakawin nyo kung kada kanto ilalagay mo yun. So ang pinaka the best doon, maglagay ka lang ng mga signage na 20 kph. Tapos strict enforcement. Yun lang naman yun. Oo. Pero pare, alam naman natin kahit maglagay, ang dami. May ongoing na signages naman talaga nakalagay kahit hindi pa ito nangyayari. Ang problema nga lang talaga, disiplina eh. Yun, yun, isa pa yun. Yun yung masakit eh. Oo, parang kinakailangan pa may maglagay talaga para manito eh. Oo, isa pa Pag yun. nakita nila maluwag ang kalsada talaga, nagpapatakbo talaga na mabilis. Na masaklap kasi kahit sa yung intersection, liliko na lang mabilis pa eh. Hindi na makapaglaro yung mga bata. So pare, punta lang tayo sa halimbawa natuloy na. Natuloy na kunwari. Ano magiging impact nito sa current na natin? Halimbawa, all Pasensyo Avenue. So, yung mga nasa kabilang kanto, lalakad. Para nagkabaliktaran lang, pare? Lalakad Yes, na sa kabila. Tama ba? Yes, Tapos tama. yung mga lalabas, pupunta naman sa kabila, sa may Flores de Mayo. Yes. Pero, mas dadami yung gastos ng mga, dating naglalakad, magka-trike na, o kaya magpe-pedicab na. Okay. Diba? Parang napalayo ng dalawang kanto, parang gano'n ang dating. Oo. Economy-wise ang Lagro, magiging maganda rin kasi doon sa side na yon mas magkakaroon ng maraming mga shops. Diba? Hindi yung pare, ang lahat impact naman is concentrate lang sa ang impact naman sa mga kabarangay natin na uuwi ng bahay. Siyempre, one way, di ba pare? So, ang gagamitin, side street. Kung halimbawa, tama ba? Pwede kasi... Halimbawa, ikaw, Pepe, uuwi ka. Okay. So, it's one way yan. Saan na magiging daan mo yan? Ascension, tapos... Ascension, Flores de Mayo, kasi yun naman normal way. Tapos kakaliwa ka na dun sa may Sa may Reyna Elena. Reyna Elena. Yes, Okay. so malapit lang naman. Okay. So, yun ang magiging para mga U-turn slots nila. Parang gano'n. Oo. Yung mga side streets. Yes, oo. Okay. So, yun. Yung mga side street, yun ang magiging two-way. Parang gano'n ang dating. Mas maganda sana kung ako lang kasi kung iba one side parking mo, dapat may one way talaga. Oo. Kung iba one side parking mo talaga. Ang ibig mo sabihin, pare, kung magwa one side parking ka. Yes. So, halimbawa, pare, matuloy yan, no? Ito hindi rin namin alam ang proposal, actually, nakabuo ng proposal ni Kagawad Vladi. Ang alam ko lang, one way. Pero yung tungkol sa parking, na kinikwento ngayon ni Kapepe, para to solve the problem, kasi nga, so, ang inasabi mo, Kapepe, pwede na magkaroon ng one side parking, kasi lahat papunta ron. Kasi Yes, way sa kabila. Yes. Parang yung sa may Sikatuna, naka one way sa left, 1 month, 15 days, tas sa right naman, 15 days. So, alternate. May timeline? May 15 days. Sa may, may ganun. Project 2. Parang nakakalito ata yun, no? Hindi, may ads yun eh. Pag napunta ka, may ganun sila. Sa Sikatunan Village ba? Sa Project 2, Okay. yan. Pero parang hindi ba mas nakakalito? Ewan ko lang. Anyway, may kasi gumawa naman unfair kasi kung dun ka sa puro right, kung natamaan yung bahay mo na gawing parking ng, di ba? Okay. So kaya alternate ang ginawa. Every 15 days, so sa kabit sa left, 15 days sa right. Okay. Pero pagka ganun, so mga kabarangay, ito napagkikwentuhan lang naman
Siguro kasama naman siguro sa proposal niya kung sakasakali. Teka, basahin lang natin to mga tol. Tama bro Edge na sana isara na lang palagi ang gate ng Kia. For residents na lang sana, di pwede sa non-resident. Di na kasi makapaglaro ang mga bata sa Domingo de Ramos. Opo, maganda nga naman po mangyari ho yun, pero sa pagkakaintindi ho namin, no, mga kabarangay, since technically ang atin pong subdivision ay hindi po private subdivision, ano po, at yan yung tinamaan ng Mabuhay Lane, no? Habang ongoing ang construction. So yung mga nagsho-shortcut po, so alam ko pagkaalanganing oras na tulad ng ginagawa ng BPSO na hindi na ho pinapahintulutang dumaan para maging shortcut yung 10 p.m. close na yun. Ayun, 10 p.m. 10 p.m. nga pala, sorry. Alam ko po ma'am, boss, 10 p.m. tapos na po pala, sarado na yung Kia. Hindi naman siya habang araw-araw bukas, no? Yes. Nakalimutan ko, oo nga pala, lagi nga pala nagsasara alas 10 ng gabi yun. May nakabantay na BPSO rin po ron. At saka CCTV, alam ko meron dun eh. Ayun, oo. Ayun. O kayo mga kabarangay, ano naman po ang sa tingin nyo, sa loobin ninyo? Makibahagi ho ngayong gabi. At naway malaman natin ano naman po ang pwede nating no. So alam ko panghuli na to, pare. Panghuli na pausapin tungkol dito. Tapos after po nito, kasi sa ako nung nandoon ako, parang yung concerns naman so far ukol doon sa one way, parang wala namang gaano. Parang more on parang merong ano ba matatawag mo nito? Parang more on ano lang yung safety concern siguro sa pagkakaintindi ko, yung tungkol doon sa issue na to. Yung tungkol nga sa ano. Pero ini-imagine ko kasi, no? Lalo na sa mga schools, pare, kailangan magkaroon ng ano doon. Hindi pwedeng ratratan doon. May mga estudyanteng tumatawid. Sa akin ang problema ko ron yung mga yung mga jeep na humihinto sa gitna. Jeep. Pero pare kasi kaya nga yung kaya nga yung one side parking, sorry. Yung one way sa major thoroughfares. Isipin mo kung lahat papunta na ron. So ang hindi na kinakailangan ng maluwag na ang ibig sabihin. Pwede nang hindi na magka-traffic doon. Pero ang worry ko lang, susundutan ko lang yung proposal ni Kapepe, yung sa one side parking. Parang nag-clog din kasi. No? Instead na mapaluwang yung traffic ko, tapos lahat din na nakapark pala dun sa, pero one side parking, parang, anyway, siguro naman, pag-aaralan din naman po yan. Pero since nga, ang dami talaga sasakyan hindi natin talaga maiwasan Actually, hindi naman sakyan Pati tent, dapat yung mga tent na yan, yung nasa kalsada, tanggalin lahat yan. Yung mga nakaharap doon na tent. Oo, madami yan sa atin. Marami. Gawing one-side parking. Tapos yung mga tent na nakalagay sa kalsada, tanggalin lahat. Tapos yung one-side parking na yun, palitan para equal. Tapos yung isa pa, yung motor. Di ba private government na tayo sa subdivision. Pag napapansin nyo, sa 80% ng mga galing Caloocan, galing Bulacan, mga 2 wheels motor, dumadaan sa taas. 20% lang dumadaan sa Fairview, sa SM Fairview. So yung 80% na yun, sa 80%, yung 60% nun dumadaan sa plaza. Yung 20% yun dumadaan sa Domingo de Ramos na may gilid ng simbahan. Sa may 60%, yung 60% na yun, 40% doon dumadaan sa likod ng elementary sa Flores de Mayo. Yung 20% doon dumadaan sa Ascension. Kung ang gawin natin, isang way lang lahat ng mga motor na yan. Bili mo, lahat Flores de Mayo lang or lahat Domingo de Ramos lang. At least nakokontrol natin yung mga motor na dumadaan. Isang way lang sila. Kaya the best yung one way na yan. Kasi pag yung motor na yan kung saan dumadaan, nakakatakot Di ba? Pero pare, di ba pag ganyan mga pagkakataon, hindi ba matatawag mo nito? Kasi ang hirap naman kasi i-distinguish din kung talagang Tagalagro ka o hindi, di ba? Kasi talagang wala namang pagkakakilanlan talaga yun Pag kung gano'n ang mangyayari. Pag Tagalagro ka, hindi ka naka-helmet. Yun yung sigurado. Yun na sure.
Hirap. Kasi kung magkaaroon ng ganong klaseng ano lang pare, no? Naisip ko lang, kung gano'n na magiging system, ang inisip ko nga sana, yung mga passing through lang, dapat sakiyan na rin ang labas eh. Mas maganda yan sa Domingo Kung de Ramos dadaan na daan. naman para lumabas, di ba? Yes, pinakamaganda yan. Basta isa lang sana yung daanan Oo. nila, yung mga two wheels na passing through. Oo, Para kasi pati ba? pag dumaan sa Domingo de Ramos, dumaan sa, kung kukulit na ako, dumaan sa Flores naman, Oo. dumaan sa Ascension, kung saan dumadaan, di ba? Oo. Ang hirap i-monitor ng barangay yan. Or pwedeng pumunta kung saan Kaya nga, pa sila. tapos hindi na makalakihan din yung manpower natin sa BPSO, no? Yes, Para anuhin yun. The best that I think magagawa ng barangay dito, talaga ma-control lang yung flow, no? Parang organisado. Which brings me back, pare, no? Naalala mo noon, may mga gate, diba, sa mga side streets, no? yes, Yun yung dati. sayang na, na Project nila yun, as I remember, kay Mang Nick yun dati, yung mga nakalak Yung mga na gate? gate. Yes. sayang yun eh. Tutusin, sayang. Oo. Parang ang hirap nga lang talagang ang hindi mo lang pwede lagyan talaga ng mga gate nung time na yun kung sakasakali, dinadaanan ng mga bumbero, di ba? So, yung sa Tatlong Hari, hindi ka pwede maglagay ng gate dun eh. Di ba? Kawa sa akin lang na yun. May nag-comment mga kuis, sana ituloy yung sticker, yung Laha sticker. Sa pagkakaalam ko meron pa niyan, di ba? Meron. Meron, no? Kasi meron Ang kami. problem kasi nun, hindi tayo kasi private subdivision. Kaya wala rin eh. Kahit mag-sticker ka, limitahan mo, bawal nga. Dahil nga, mabuhay lane tayo eh. Yun nga lang talaga Pero, yung na yun. So, ang kagandahan we have to make use with what we have, no? Yung mga pwede natin, yung maaari natin i-control, no? On our end. So, yung mapaigting yung traffic flow, to, maganda to. Good PM po, sana itanong sa survey kung oo o hindi, di ba? Kung madami po ang hindi, bakit gusto pa din ituloy ang one-way na yan? Kailangan po ba talaga yan? 45 years resident na sa Negros, salamat po. Well, kaya nga po, sa pagkakailam ko ho, yung mga poste pa, may mga poste pang natira. Yung tungkol lang ho sa adjustment, no? As time goes by talaga, ang dami na po kasi talaga sasakyan. At sa akin naman po, no, I don't see anything wrong. Personal ko lang po ito. Hindi ko alam kung anong saloobin ng mga kasama ko. At nakikita ko kasi yung magandang daloy ng trafiko kung sakasakali. Ako rin lang worried kasi nga eventually, syempre, pag maluwang, alam mo naman pag maluwang pare, hatawan na ng hatawan yan. Most likely, ganun ang mangyayari, lalo na sa mga oras ng gabi. So, isa sa mga proposals yan, syempre, kinakailangan mong maiwasan yung ganyan, maglalagay ka talaga ng mga hubs dyan. Di ba? Yun yung mga mangyayari doon. Ano na mangyayari? Ano yung mga adjustments? Yan ang naabangan po natin, no? Ako, for me, okay ako sa one way. Siyempre, 45 years na rin tayo sa Lagro. Matagal na rin tayo sa Lagro since solid batang Lagro tayo. Kailangan siguro ng pagbabago ng improvement ng initiative ng barangay na para lumuwag yung traffic. Ay siya nga pala mga tol, Boy B, Kapepe. Ano naman ang impact nito pare sa mga kabarangay natin? Yung mga bumiyahe, Egypt, tsaka jeepney. Magiging beneficial ba sa kanila yan? Sa tingin ko, beneficial din kasi pag katulad sa pag uwian ng Lagro High School ng mga bandang 6:30 to 7. Haba ng pila, traffic, di ba? So, kung one way na yan, yung isang portion doon sila pipila. Mas mabilis ang flow ng tao, tsaka nung pasahero. Kapepe, Boy B, ano ba to? Puro Facebook user lumalabas. Lagyan natin ng name kung sino tayo. Nagloloko yung story sa ating mga kabarangay na nagko-comment. Nagloloko yung ating StreamYard.
Sa atin ba to? Oo, StreamYard. Sorry po hindi namin. Medyo daw may bug yata. Kaya puro Facebook user lumalabas. Pasensya na po. Kung maaari lang po, kung okay lang po sa inyo, pwede nyo ilagay pangalan nyo, apelyido, para makilala po namin kayo. Pasensya na po ha. Totoo ba, Boy B? May problema tayo ngayon? Oo, sa StreamYard may problema tayo. Pero sa mismong sa StreamYard, sa gamit po namin app. Pasensya na po. Medyo, kaya pala puro Facebook user ang nakalagay. Kung maaari po, mailagay lang kunin yung pangalan nila para ma-acknowledge po namin kayo. Pero magaganda ko yung mga suggestions. Alam ko, pare-pareho tayo may pangamba sa mga ganitong sitwasyon. Ako nga, proposal ko, baka magkaroon sana ng experiment muna to see kung effective ba. Para makita yung flow. So far, Gayaran muna, para sure, para win-win lahat. Trial siguro maganda muna. Trial sana. Oo. Ito ay suggestion lamang hindi tayo nagsasabi tungkol sa barangay Opinion na natin. Pero suggestion lang naman. Kung ano ba nila. Pero alam ko, di ba tatlong consultations, and yun ay panghuli, yung pangatlo. Parang though it was attended by some, we're hoping sana nga alam ko naman yung sitwasyon ng karamihan hindi makapunta due to the schedule, which is a Friday, hindi naman magawa Sabado. Usually, government hours, usually Monday to Friday lamang, sa pagkakaintindi ko. Kaya talagang, whether we like it or not, natuloy naman, may mga pumunta naman po ng mga concerned citizens, concerned ka barangays natin. Syempre, those who think na, alam mo na kinakailangan ba matuloy ito o hindi. Pero sa akin kasi two things po yan. Una, pagka ginawa na ko yung proposal, masusolusyonan ba yung ukol doon sa traffic? Mukha naman. Pangalawa, paano yung usapan tungkol sa Kasi isa sa mga pinupunto yan, yung tungkol sa parking. No? Kundi pa Facebook user, hindi friendly user. Ayun nga. So, ang sinasabi po natin dito, yung tungkol nga sa nasagot na ba yung tungkol sa parking? Masasagot ba yung issue ng parking dito, mga tol? Pagka naging one-way traffic na to? Ano tingin nyo? May possible na masudusyonan. Pero pinaka-the best nga yung mag-dry run muna tayo. Kung papayagan. Hindi naman nagkulang si barangay. May mga consultation, di ba? Kung paano i-implement, kung kailan. Ayun yung maganda din naman sa kanila. Nagtatanong din muna sila. Ang naging problem lang talaga, yung time, yung oras, medyo, syempre, Monday to Friday may pasok. Dapat Saturday ang di ba? Kaso, syempre, Monday to Friday lang din ng barangay, marami din silang ginagawa. Sana nga rin na dahil nga, na-live naman to, no? So, maganda ka ako sana may, na-live naman to. So, hindi ko lang alam kung nung official na barangay naglano na to. Na-live ito nung time na to, yung tungkol sa consultation. Kasi, tingin ko naman, alam naman natin din ang laki rin ng population ng Lagro High School, Lagro Elementary School. Tapos mga oras na yung paglalabas nila or pagpapasok, talaga namang clogged yung yung plaza. So talagang hindi natin hindi natin talaga maiwasang hindi makapag-isip ng paraan ng mapaluwang 'yan. Isa pa diyan, yung kipot ng daan, no, yung mga nagpa-park para kumuha ng pasahero. Yun yung mga yung nag-aantay. Tapos yung mga nasa likod, gustong mauna na, doon na nagkaka-traffic. So, yun, oo. So, yun Yun talaga yun. Hindi naman naabot nga pala to mga tol sa yung one-way parking. So, hindi naman maapektuhan naman yung yung mga halimbawa, yung terminal ng jeep sa dulo. Hindi naman maapektuhan yun kasi ang loop mula sa Bristol hindi naman sa dulo. Hindi naman. Ano lang talaga, economically speaking, mas madadagdag ng gastos kung magta-trike o magpe-pedicab para mas mapabilis ang Kasi sa akin, it's worth trying. Tingnan natin. Kunyari, taga-pioneer ka, baba mo sa kabila pa, sa may Flores de Mayo, malayo. Oo nga. Diba? O yung mga yung mga taga-Pantomina, pupunta sa sa kabila naman daan, sa Ascension, ang layo rin. So medyo talagang pag-iisipan, pero sa tingin ko feasible. Sana. Kumbaga sasakay ka na lang sana doon sa may Flores de Mayo, palabas, pero pauwi.
So doon naman magiging effective yung mga tricycle driver, no? Yes, oo. Tapos isa pa Pero- dyan, yung naging problem din pala, pag bandang 7 or 8 na, wala nang jeep na papuntang Lagro Loob. Isa pa pala yun, oo. Ang hirap na. Isa So pa yung mga pala yun, palabas isa pa din, pala yun. yung mga palabas galing Lagro Loob, palabas, papuntang Fairview, ang hirap niya sumakay, wala rin masakyan. Oo, isa pa pala yun sa mga ano. Yun, trial and error muna po dapat. Sa tingin ko naman, yun ang din ang gagawin nila. Diyan, wag ng lagro. Nak nakabote ka talaga, Emerson, no? Ayan. Oo, paano naman daw yung mga senior citizen? Dagdag gastos naman po yan. Pero, Yun nga, oo. oo. Pero either way, ganun din naman eh. Kahit hindi natin gawin yun, saan ka bababa? Yes, oo. Hindi, ito lang. Matanong ko lang. Nung panahon na ano, obligado tayo pumunta dun sa designated talaga na sakayan, di ba? Kahit two-way pa siya. Kung ikaw ay galing ka ako halimbawa sa Pantumina, sasakay ka ng jeep, di ba? Either way, ganun po talaga eh. Ang nakikita kong ano dyan, talagang mag-ano ho tayo yan. Either mag-tricycle ka o kaya kung talaga nahihirapan ka mag-ano. Diba? Sabi nga ng Transformers eh. No, sa wiki, no sacrifice, no victory. Oo nga naman. Ayun. So, ayun po mga kabarangay, naintindihan din ho namin. Ako may senior din ako, nanay ko. So, isa rin sa mga ano po yan, no? Yung impact nito sa business naman, yung business side, yung mga nasa Ascension Avenue, no? Will it be beneficial? Lalo na yung mga nasa plaza, no? Yung mga madadaanan mo, magiging ano ba siya, beneficial sa kanila? Yung pagkakaroon ng one-way street, no? The same goes to yung mga businesses along Flores de Mayo. I'm thinking, pag gagano ng kako nangyari, maging daanan na talaga ang ruta na yan altogether, ang magiging ano yan, malamang magkakaroon tayo ng additional businesses along Flores de Mayo naman. Dalawa na option. May Ascension na may Flores pa. Oo. Mabubuhay yung mga negosyo dyan. So alam ko, sa Ascension, ang dami dyan. Sa Flores de Mayo, yan, andyan dyan yung Emans, Angelina's Place, sino pa ba? Yung ano dyan. Yun, magandang gabi, Boss Boyet. Magandang gabi po sa sir. Pasensya na po na amin po to, yung yun ni Boy B. Yung Facebook user. Pasensya na, puro Facebook user nakikita namin, no? Oo. Kaya ito, hindi namin makita kung sino ka sa namin. So, yun yung mga bagay na antabayanan natin in the coming days or months, once we get this project started, gawa na natin ang paraan. Tingnan natin anong mga impact nito. I'm guessing, well, talagang lahat ng mga pagkakataon ibinigay naman na sa atin. Opo, magandang gabi. Sino ka po? Pakilala ka po, pasensya na, may problema lang yung aming StreamYard. Lagay naman po ng pangalan, para medyo natin. Hindi naman nagkulang hindi naman nagkulang si Barangay sa atin eh. Actually, yung yung traffic management nila, kahit konti lang yung BPSO natin, talagang nagpupush pa sila. Nagbabantay pa sila sa gabi, sa gate, sa arko, nag-foot patrol pa sila. 'Di ba? So talagang hindi naman sila nagkulang. So kailangan lang talagang ma-improve para mas effective yung traffic flow ng Greater Lagro. Teka, so halimbawa, kunwari lang ako mga kabarangay, na tingin ko kasi mukha naman ma-implement to o magkakaroon ng run na. Yung sa mga side streets pare, kailangan ba magkaroon din ng one-way yan o ano? Tingin nyo? Wag muna siguro, pero kasi ang problem sa mga side streets, aminin natin, yung parking. Isang bahay, 3 sasakyan, 4 At saka sasakyan. dadaanan mo, sikip na nga eh. Nagdo-double parking pa minsan. Wala tayong magagawa, kailangan talaga natin magana ng one-side parking. Dahil sa sobrang dami na talaga ng sasakyan sa atin, ang pinaka-the best nandyan, tanggalin niyo yung mga tent sa tabing kalsada. 6 months, sabi ni parang Emerson, trial and Pwede. error. Pwede yan, pwede. Testingin mo natin, di ba?
Pag sumablay, hindi mag-isip uli ng bagong pwedeng isipin ko ano pwedeng magandang gawin. Ito si Ate LB pala to. Good evening po mga boss. Ingat po lahat sa pabarating na bagyo. Sana nga, medyo sana humupa. Pero balita ko, ano na talaga, signal number 1 ngayon. Kaya nga suspendido mga klase bukas, no? Kahit signal number 1 pa lamang. Now, yung tungkol mo nababanggit mo, alisin natin yung mga balakid na yon, no? Tapos tingnan natin yung pagkakataon na yon, no? Para maging mas ma-gauge natin, no? Yung kung effective ba talaga tong proposal na to. Pero ako personally, pare. Isa pa, yung mga pasaway na nagpa-park sa corner. Yan, isa din yan. Yung mga nagpaparada Ayan, sa blind spot corner. yan. Oo. Oo, yan yung mga dapat na talagang makukulit. Oo, blind spot kasi yun. Hindi naman nagano sila ang ating barangay, hindi naman nagkulang. Talagang may sadyang makukulit lang talaga na taga sa atin. Kaya alam mo yun, kung sino man, pag natuloy na to, pare, ang magkakaroon ng dito, kailangan mahaba-haba pasensya yung mga kaibigan natin BPSO. Sila na to, magtitimo na to eh. Dagdag trabaho nila sasalot to yan. ng sandamukal na reklamo eh. Magkakalituhan lang eh. Tama naman. Tama naman Sir Emerson. Dati, actually hanggang ngayon naman talaga bawal na walang parking. Kaso syempre, sir, hindi mo maiiwasan din umaasenso. Hindi, kasi rin pare, di ba? Parang lang yan, naalala mo nga, magkakapit-bahay kayo, di ba? Neighbors nga eh. So, tapos, parkingan, kung pwede ka mag-park sa labas, di ba? No? Kaya, yung ibang garahe, ginawa ng, hindi na parkingan na sasakyan, ginawa na extended ng bahay, di ba? Super shy. Yung iba naman, hindi lang isa, dalawa sasakyan, talagang marami. So, saan mo ilalagay ang mga yan, no? Nandyan na yan eh. So, ang gawin na natin, sa tingin ko lang, one-side parking na natin. Para, kasi nandyan na siya eh. Wala na tayong magagawa eh. Ang hirap naman makipag-away sa kapitbahay kung ayaw mong pagbigyan sa parking niya, di ba? Hindi naman natin pag-aari yung kalsada. Di ba? Tsaka mga tol, mga kabarangay na nanonood ho ngayong gabi, no? At kung makakanood po kayo, pwede ho kayo mag-post dito sa aming comment section. Pero nais namin malaman din ang inyong saloobin na ngayon mukhang matutuloy na po ito o kung pag natuloy naman po ito, 6 months po. Alam ko standard na rules for trial error. Baka lang nabago. Okay. So, kung meron po kayo ibang suggestion, no? Pasok lang po kayo rito at atin hong tignan po yan, no? Para, alam mo yun, ma-gauge natin kung may iba pa tayo na miss out o meron silang hindi naisip. Naisip pala ng kabarangay ito, pwede pala yun, ano? So, yun lang yun eh. At saka isa nga pala pre, naikwento lang na may naibanggit din yung isa sa mga concerned citizens or kabarangays natin na nakakwentuhan ni Kagawad Vladi nung consultation, yung final consultation. Kasi yung tungkol nga raw po dun sa pagtotow ng MMDA, para daw hindi maisindikato, dapat yung nagtotow may kasamang enforcer. Hindi yung halimbawa, kasi nga naman, isipin mo pre, towing company tayo, pabigla, alam naman natin na may mga ganyan ng implementasyon. Bigla tayo papasok ng subdivision, bigla tayo magtotow. Ang tanong doon, ano ba yun? Inatasan ba talaga sila para magtow o dapat daan lang? Perahan lang ba sila? Yung mga ganyan. So, kinakailangan may presence ng... Pero di ba, pag may operation ng City Hall, wala naman pa-abiso sa barangay yan na basta pupunta na lang sila, alam ko eh. Wala, alam ko eh. Wala eh. Yun ang problem. We can only do so much mga kabarangay, no? Para medyo mapagaan ho lahat. So, pero kung iisipin nyo nga ho yung teka ano yan. Si Pipe, saludo ako sa mga BPSO Greater Lagro kasi pag linggo, di nila titigilan ang pag-uwi. Pag one way sa simbahan. Yan, tulad sa simbahan, di ba? Yan, maganda yan. Kita mo, yung one way sa Flores de Mayo tuwing Sunday. Okay. So, kung nakagawa doon, kaya rin natin sa Ascension Flores de Mayo. Sa bag. So, yun talaga yung isa sa mga natin. So, wait and see tayo, no? At saka, syempre, mga sitwasyon na ganyan,
naalala ko lang, paano pag may mga, meron na naman tayo magkakaroon tayo budgeto pala ngayong November, December. So, ang sasakupin niyan muli, yung Misa gitna. Regalio. Misa Okay lang yung Misa Regalio. Regalio, hindi naman daanan talaga yung Misa Regalio dahil tapat ng Halagrohay yun, diba? Tsaka ng Oo, barangay. tapos isa pa dyan, pare, yung sabi ko sana nga, kung medyo malapit-lapit lang sana yung Centennial Park, maganda doon magbanseto eh. Kasi maganda yung ambience eh. Maganda Kaso, ang ambience doon. puntahan talaga ng tao, yung gitna, no? Oo, yung gitna. Oo. Gitna talaga. Tsaka yung nagbansyeto doon sa dulo dati, natatraffic din yung mga taga-banda doon eh. Dahil sobrang dami rin tao talaga. Oo, maganda nga sana ang pwesto, kaso lang, parang ang hirap kasi sa mga nakabarangay natin na bumaba. Tapos walang Yes. available na sasakyan, no? O Oo, tricycle yun. man lang. Oo. Yes, lalo pag may simbang gabi before, yung may simbang gabi. Oo. Pero maganda yon. First time na nangyari yon sa dulo eh. Oo. Sana matuloy uli. Kung hindi man magkaroon ng budgeto, no? No, pareho yun. Yun yung ilan sa mga bagay na antabayan natin in these coming days, no? Hoy, pare! Yung mabol. Buti Sorry. nakahabol ka. Sorry. Arating ko lang. Ano bang Walang ano? problema, pare. Baka pinagkikwentuhan namin, pare, yung yung proposal nga, yung third reading na one-way parking. Actually, oo. Sa pagkakaalam ko, yan ipapasa na sa city. Mm. So, bali naka third na Tatlo. tayo eh. Okay. Patawag, di ba? Regarding nga dyan sa one-way traffic scheme. Oo. Ayun. Pero pare, may naikwento ba sa'yo si XO? Bukod sa pagwa one-way, yung mga proposal na maglaro ng humps, may nakwento bang ganon? Para medyo huwag humataw ng humataw yung mga darating doon? Kasi once na napatupad yung one-way scheme na yan, syempre hindi may iwasan yung mga mabibilis dyan. So, pinag-aaralan na rin yung humps, no? Para hindi magkaroon ng mga mabibilis na dyan. Kasi since one-way yan, bibilis na yung daloy ng trapiko. Ang maganda nga lang dyan, di ba? Marami kasi mga nagsasakay ng pasahero, minsan hindi gumigilid. Ngayon dire-diretso na yung flow. So, pinag-aralan din naman talaga ang talaga. habol noon, no? Tsaka pwede rin siguro pagka naipatupad yung one-way traffic scheme na yan, pwede na rin natin sigurong i-plano, no, yung one-side parking. Kasi hindi mo naman may naikwento nga ni Kapepe, oo. Naikwento nga, oo. Kasi nga, sa luwang ng mga, yung Ascension Avenue, tsaka ng Flores de Mayo, no? Yung luwang ng kalye na yun, no? Naway, tignan natin. Wait and see po tayo, mga kabarangay. At habang inaantabayan natin yan, magpasok lang po kayo ng ibang mga suggestion dito sa ating comment box, no? Kung meron man kayong ibang so far nakikita po natin dito ang concerns ay safety, tapos anong mangyayari nga raw sa mga parking sa intersections, yung mga blind spot niya, Kapepe, na pinagkikwentuhan natin kanina, paano mareresolbahan yun. Pero kasi mga tol, syempre, kung responsible na wag yung sarili mo lang iniisip mo, wag ka magpa-park doon sa mga intersection talaga. Bago sila nabigyan ng driver's license, kasama seminar yung kasama sa test yun sa blind spot. So, common sense dapat. Oo. Yun yung mga bagay na yun yung mga bagay na sayang, marami pa mga pwede natin pagganuhan dito at maganda na mag-post lang tayo na mag-post dito at malay nyo, ma-share din natin ito sa ating barangay, baka kung meron sila na miss out. With your help, malalaman natin kung magiging effective to. Pero ako confident ako magiging maayos naman. Ako din. Kasi kung titignan mo yung sumatotal ng lahat ng ito, isipin mo, ang two-way street lang doon papunta ng taas. So yung mga pababa na galing sa taas, kakanan lang, no? Hindi magkakasalubong, maiiwasan pa. Wag lang hataw ng hataw. Yun lang talaga yung Yun lang. Oo, yun lang talaga yung ating pinakikiusap at pinalalangin. Wag sana kung magkaroon ng typical mga aksidente tungkol dito. Kung magkakaroon ng dry run, para natin. Maganda siguro. Tingin ko magkakaroon yan. Oo, para makita rin nila kung kumusta yung takbo.
Yan, may control naman eh. May control para sa mga hataw. Ay, yung engineering control, maglagay ng mga signages, maglagay ng humps. O, diba? May mga, yung mga BPSO natin, may mga panikit naman niya sa overspeeding eh. Di sampulan. Oo, alam ko nga meron nga eh. Kasi di ba nag-training Meron din yan. sila dyan? Meron yan, oh. Oo. Pero syempre, as much as possible, no? At ako pare, on a personal note, mga kabarangay natin, yung mga BPSO, no? The last thing that they would want to do, yung mismo kabarangay nila, titikita nila. Di ba? Ako tingin ko kasi ang bigat nun, di ba? Di ba? May ano yun, may kurot eh. Kaya hanggat maaari, para wag na silang matempt na tikitan kayo mga kabarangay, sunod tayo sa batas, no? Yun lang Yun naman naman ang talagang dapat. pakiusap dyan. Actually, disiplina Kaya lang talaga. yun yung ano. Disiplina sa kalsada. Oo. May mga upcoming pala na event, Dalisay, itong darating na linggo pare, nabalita ka? Wala pa. Wala pa. Hindi pa na-confirm sa akin. Oo, bukod lang dun sa pinangako ni Kagawad Councilor Joseph Bisaya, no? Na magbabahay-bahay sila, pero magkakaroon din sila sa Centennial Park sa November, ano ba yung Lunes? 19 ba yun? 18. 18, oo. Ayun, tapos ano pa bang meron? Ayon sa kalendaryo ni Lars, 18. Paparanda Oh, sa 18 pala. So, yun yung mga bagay na ilan sa ating titignan, no? So, tulad ng binanggit ho namin, so alam ko it's patapos na rin po kami ngayong gabi doon sa mga nag-aabang ng raffle. Next week po, paparaffle kami at yung mga nanood po ngayong gabi. Paano nga pala to? Puro Facebook user nakalagay. Lalabas pa nga nila? Sa mismong live. Marami Sa ba? mismong live. Nakalagay naman yung Nagkaroon ng ano eh. Lumalabas puro Facebook user, hindi makita yung pangalan eh. Oo. Napansin ko nga. Yan. Oo. Ayan. Suggestion lang po, huwag papasukin sa lagro, nakikidaan lang na libing ang patay. Di taga-lagro. Suggestion ni Pipe Nable. Parang ang hirap naman doon, harangin mo. Huling hit hatid na nga yun, haharangin mo pa. Ayan. Parang ang hirap naman nun. 18, oo. Isipin mo, parang ayoko lagay sarili ko sa sitwasyon na alam mo yun, di ba? Ihahatid mo na sa huling hantungan yung patay. Tapos, wag po kayo dito. Ikot po kayo. Parang ang hirap eh. Alam mo, na-traffic doon. Gusto nila makaabot agad doon sa sementeryo. Pero ba dumadaan na hindi taga-atin? Oo nga, no? Pwede rin. Pwede. Oo, pwede. Meron. Oo. Ito yung mga special cases to. Kasi rarely naman nangyayari. Bihirang-bihira. Oo. Tsaka ano na natin yan, oo. Salamat din, pare. John Wick ng Lagro. Nak ng kamote. Emerson. Oo. Thank you, boss. Ayun, oo. May bag na naman parating, ano? Oo. At saka syempre mga kabarangay, sasamantalayin natin bago po tayo tuloy magtapos. Suportahan natin yung mga yung mga kabarangay natin ng mga may mga negosyo, no? Oo. Yes, Lalo pat ngayong magpapasko na, no? Marami naglalabasan ngayon, mga nagbebenta ng RTW. Old school RTW. sorry. No? Mga pre-love. Tapos yung mga alam mo yon, yung mga medyo good quality na mga Okay. At dami nag-aabang actually Dalisay sa Bancheto ni Ate Raida Kailan ba magsisimula yun, pare? Definitely magkakaroon yan, no? Pero hindi ko lang alam kung ano yung exact date na nila. Oo, kaya for more info. Tayo ng Bancheto. Nagkakaroon pa nga tayo ng mga maraming pakulo, no? Activities, no? Yung mga contest. Ang maganda ang maganda sana pag Pasko, yung dati, yung paganda ng streets Christmas light. Oo. Ako, matutuwa Amiral ko dyan, pare. Siyempre. Pero, sana maibalik. Kasi maganda yun dati, maglalakad ka sa kalsada. Ganda ng mga design. Alam ko, ati-atihan nanalo, sina parin Jerry Hindi Sabado de Gloria. Sabado de Gloria ba? Oo. Akala ko, pagandahan na street. Yun ang magandang mamanging pakulo nga pala, no? Pagandahan ng Sana may balik yun.
Oh, Next time. at least para may mga, yung mga, ano ba yun? Yung mga Meron bata pa pala kasi, pare. Samantayan ko lang. Paano daw yung mga magkakaroling pala pare? Hingi ba ng permit yan sa barangay? pero parang dapat may permit, di ba? Oo, tsaka kasi yung iba doon pare, yung mga magkakaroling, yung mga, kung nanonood kayo, kung may mga anak na nagkakaroling, tapusin nyo naman po yung kanta. Huwag muna kayo manghingi. Nakakatatlong Hindi, intro maganda lang dyan. kayo, mga masko agad eh. Maganda Pero dyan, huwag niyo muna ibigay yung pamasko hanggat di pa tapos yung kanta. Dalisay, nakakaba kasi baka mag-expect na malaki ibibigay pag pinatapos mo eh. Parang Oo. Pero ako Oo. kasi nung bata ako, nagkakaraling ako eh. Sa tatlo, apat na streets. Kasi Oo. pag tayo magkakilala, nagbibigay. Pero madami kasi ngayon, hindi mo na alam na kung Tagalagro, hindi. Iba, taga Hindi, yun nga Maligaya. yung ano doon, isa sa mga medyo nakakaba ron. Kasi nga, nako, ay, pasensya na, magiging isi-segue lang natin po to kasi napag-usapan na rin lang naman natin yung one way, napag-usapan na rin tungkol yung ano, tulad yan, maganda po kakain lahat ng old at bagong kapitbahay sa street. So, salamat pare. Yung tungkol nga doon sa pagkakaroling pare, ang dami kasi nagpupunta pa sa totoo lang, last year lang eh. Oo. Hindi mo talaga kilala eh. Tapos yung ginagawa ng iba, solo-solo pa kunwari. Di ba? Siguro, Pero maganda dyan magkakasama sila. talaga. Maganda talaga, ang mga i-allow lang natin na mga karoling, yung mga may letter talaga na malalaman mo si ibang ano to, di ba? Grupo to, ganyan. Hindi, May oo, sulat hindi, talaga. siguro. Oo, Hindi, dapat oo, siguro dapat hindi yung basta-basta lang pupunta sa bahay tapos kakanta ka na. yung may permit sana. Yung iba nga pre, putya, hindi naman na bata, yung may mga instrumento. Oo. Maawa naman May- kayo, ibigay nyo ano? na sa mga bata yung pangangaroling. Gusto ko naman. At saka, importante kasi na yung mga nangangaroling sa'yo, alam mo kung at least yung kakilala mo o alam mong taga rito. Or alam mong Yun. tiga simbahan ba yan or basta alam mong taga rito, hindi yung mga unfamiliar na di mo alam kung taga saan na bigla lang kakatok sa inyo, kakanta o ano. Diba? Mas maganda yung nagpapakilala, may sulat na may schedule kung kailan sila darating. Hindi, yun nga tol. Sorry bago tayo tuloy magtapos. Malamang pag-uusapan ulit natin to. Yung mga may sulat naman kasi pare, nakakatakot yun kasi parang minimum yun 100 eh. Buti pa yung mga bata, di ba? Minimum yun 100, parang nakakahiya naman pakakantahin mo na meron pang keyboards, tapos may dala pa speaker. Bawa naman kayo doon sa mga bata na talagang ano lang. Sa akin, Baril lang Luis. tayo. Kompleto Sa akin, instrumento, talagang maano ka. Sa Kaya akin, ako, Yes, Luis, Boy B. pagka yung Christmas, Kung- nagpapaprint ako ng mga pictures eh. Yun ang pinamimigay ko eh. Ano ka, Mercury Drag? May kalendaryo? Yes, Boy B. Ano yung pare? Ako kasi, guys, hindi ko na iniintindi kung Tagalagro sila o hindi. Kasi ganun din naman yun. Sabihin ko lang naman, tawad eh. Okay lang, kahit hindi sila Tagalagro. Walang Oo. problema. Kaya lang, tawad din naman ay bibigay ko sa kanila. Kaya ka. Yun, mga kabarangay, puputulin na muna namin to at malamang ito rin yung pagkikwentuhan natin come December, no? At salamat po sa mga ano natin at abang-abang po tayo next week sa ating paraffle. Siyempre bukod kay Boss Ian Sacmanuela, maraming salamat sa ating mga sponsors. We got Coffee Break, of course, yung mga tumutulong sa atin. DGC, Our Blend, This Coffee, Angelinas Cafe. Oo. Nagpapaalala lang kami, magpapasko na ho. Ay. Ay. Merong nagana si Yung Kuya ni, Emerson. ni Quiz Emerson, no? Oo. Papim pala May mga sir. party, mga taga-media ng barangay na maghanda ko gift sa inyo. Ay, ayun. Kung kailan. Ayos yan. Wow. Iba ka talaga, John Wick ng Lagro. Ay, ibang klase ka, tol. Oo. Iba ka. Ayun, pare, sige. Balitan tayo ulit next Sunday, mga tol. At, of course, pare, baka may gusto kong batiin. Salamat ulit, Boy B, Pare, ikaw, Pepe. Yes, so. Wandulo, baka may gusto kong batiin. Bukod sa Wandulo. Yes, shoutout sa Wandulo, BPLK, tsaka sa JTF Lagro, mga kasama ko sa Airsoft. Tsaka watch out, magkakaroon ng grupo ang darts na Tagalagro. Yun. Gagawa tayo. Woo! Darts, mga dakterong Tagalagro. Yan. Bubuhayin natin.
Ikaw, Sige, Dalisay, sir, bukod sa magpapasko na sa bahay niyo, pare, ano bang ano? Ay, oo, ito, nag-set up si Irma. Irma, kaway ko lang dyan. Yan. Nagsiset up. Merry Christmas, Irma! Ah. Oo. So, ayun nga, no? Since kanina pa tayo rito nagsimula, alam mo yun naman, mula umpisa hanggang patapos, sama-sama tayo. Antabayanan niyo po sa mga susunod na panahon, ano, mag-election na. Katulad ng dating, may gigis natin yung ating mga kandidato. Pare, No? oo. Ayaw nga pala, may utang tayo doon, oo. May nakausap naman na tayo. Tignan natin next Sunday, mga tol. Balitaan tayo. Oo. Yes, actually, marami na Salamat sa nagpapasabi. paalala, Dalisay, oo. Sama na si Kung PM, no? Nagkausap kami. Sabi niya, game na. Pati si Miss Anong Aiko. session nyo, pare? Kong PM, oo. Yes, Ihuli na natin yung mga tenured, pare. Game na. Supposedly, dapat mauna yung mga bagito, eh. Oo. Nakikiusap muli kami, oo. Doon sa mga bagito na may mga bakor. Alam nyo kung sino kayo. Naway sana ay mapagbigyan nyo ang aming imbitasyon. No? At makapagdaan kayo ng ilang minuto lang naman po. Halos araw-araw na kami nagkikita naman ni Enzo, no, sa taping. So, babanggitin ko sa kanya. Opo. Salamat, pare. Ano bang shooting yan, pare? Pang Metro Manila Film Fest ba yan? Hindi, Batang Lagro. Pang Metro Manila Film Fest ba yan sinushooting nyo ni Enzo? Oo, para sa December. Boy B, ikaw, may babati ka ba, Boy B? Ano lang siguro sa ating mga kabarangay na nanonood ngayon, pati sa ating mga team replay, yung mga nanonood ng replay lamang, kung gusto nyo po i-share ang inyong blessings ngayong Kapaskuhan, gusto nyo pong magpa-raffle, may negosyo man kayo, o wala, gusto nyo lang talagang mag-share ng inyong mga blessings, kontakin nyo lang po kami sa aming Facebook page o kontakin nyo lang po si Quiz Edge. Si Quiz Dalisay or si Quiz Pepe. Ayun po, Yes, mga kabarangay. Kaya see you next Sunday. Oo, balitaan po tayo. Naway sana by earliest tomorrow, makakuha na tayo ng hudyat kung sino ating magiging guest. Sorpresa po yan. Kaya yun. On behalf of my co-host, magandang gabi mga kabarangay. See you next Sunday po. Yes po. Antabayanan niyo po, pagka may mga event po sa barangay o mga aktibidades, akin pong inilalive ito. No? So, antabay lang po. Yan. Right. Ayan. Salamat, Bruno Mars. Ayun. Okay, good evening mga sirs. Ayan.